Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Julian Ambalong, pangalawang tagapag-ulat sa Aralin 3. At ngayon ay ipagpapatuloy ko ang pagtatalakay sa comics sa lipunang Pilipino. Ito ang mga paksa na aking itatalakay: panitikang popular, hugot lines, at construct procedure. So dito muna tayo sa panitikang popular. Dahil mabilis ang pagbabago sa daigdig, marami itong impluwensya sa nangyayari sa kapaligiran, kasama na sa impluwensya ang panitikan. Panitikang popular ay tumutukoy sa mga anyo ng panitikan na mabilis na naaapektuhan ng mga pagbabago sa mundo at kapaligiran. Dahil sa mabilis na pagbabago, nagkaroon ng impluwensya ang panitikang popular sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng telebisyon, pelikula, musika, at comics. Naging mabilis ang pagtakilik sa telebisyon, pelikula, musika, maging tinawag itong panitikang popular. Mula sa iba't ibang palabas sa panitikang popular, ito ang sentro kung saan nagmumula ang ibang-ibang uri ng panitikang popular. Telebisyon o pelikula. Isa sa mga pangunahing dalayunan ng panitikang popular. Comics, isa ring mahalagang bahagi sa panitikang popular dahil madalas itong gawing pelikula o palabas. Musika, isa rin sa mga bahagi ng panitikang popular na nagagamit para magpahayag ng damdamin at kwento. Dahil mabilis ang pantakilik sa tao sa telebisyon, pelikula, musika, at comics, tinatawag itong panitikang popular. At dito naman tayo sa mga iba't ibang palabas sa panitikang popular: ang telebisyon o pelikula, comics, at musika. Dito tayo sa telebisyon o pelikula. Mabilis na iugnay sa karanasan ng isang tao, anuman ang pinanood, pinakinggan, at binasa. So, ang telebisyon at pelikula ay mabilis na nakakaugnay sa karanasan ng tao. Nakakaapekto ito sa damdamin, pananaw at karanasan ng mga nanonood, pinapakinggan at nagbabasa ng mga kwento o palabas. Sa madaling salita, ang telebisyon at pelikula ay nagiging paraan upang madama at maunawaan ng tao ang mga pangyayari sa paligid. Comics. Dito naman tayo sa comics. Mula sa comics, nagsisilbi itong tibangan dahil sa makakulay na nilalaman bawat kwadro na may makahulugang pangyayari na pinag-uugnay, ibang makabuo ng isang kwento. Ang comics naman ay isang anyo ng panitikan na gumagamit ng mga makukulay na larawan sa bawat kwadro. Sa bawat kwadro ay may kwento na nauugnay upang makabuo ng isang kabuoang kwento. Dahil dito, nagiging isang mahusay na paraan ito upang maipahayag ang ideya, damdamin sa isang nakakaaliw na paraan. Dito naman tayo sa musika. Musika. Mula sa musika, nagiging instrumento ito ng pagpapahayag ng damdamin. So, ang musika ay nagiging instrumento ng pagpapahayag ng damdamin. Sa pamamagitan ng musika, naipaparating ng mga tao ang kanyang mga saloobin, emosyon at karanasan. Dahil dito, mahalaga ang bahagi ang musika sa panitikang popular. Ang pangalawang paksa ay ang hugot lines. Ang hugot lines ay makabagong paraan na nagpapahayag ng mga emosyon gamit ang social networking site. Mga katagang gumuguhit sa damdamin ng isang tao. Karaniwang salita na may potensyal at personal na dinadamdam tungkol sa isang pangyayari. Kadalasan ginagamit ang hugot lines ng isang tao kapag pinagdaraan problema sa buhay at madalas pag-ibig.
So, ang hugot lines ay makabagong paraan ng pagpapahayag ng emosyon o saloobin, kadalasan sa pamamagitan ng social media. Ginagamit ito upang ilarawan masalimuot na karanasan ng isang tao, lalo na usapan ng pag-ibig. Sa malikhaing madalas ay makakatawa o nakakaiyak na paraan. Isa sa mga halimbawa, parang kape ka, mapait, pero hinahanap-hanap ko. Nagmula ito sa salitang hugot na pag-ibig sabihin ay hugutin. Mula sa pinanggagalingan ng damdamin, karaniwang itong ginagamit ng kabataan sa social media bilang outlet ng kanilang nararamdaman. Kadalasan ay may halong pagkamalikhain, katatawanan at lalim na emosyon. Ang slide na ito ay nagpapakita ng 4 na halimbawa ng hugot lines. Mga makabagong kasabihan na karaniwang naglalaman ng emosyon, kalungkutan o karanasan sa pag-ibig. Gumagamit ito ng metapura o paghahambing upang maging mas epektibo at relate sa mga mambabasa. Sa konteksto kasi ng modernong kultura, lalo na sa social media ngayon, ang hugot lines ay naging isang paraan ng pagpapahayag ng personal na damdamin sa malikhain. Minsan ay nakakatawang paraan, ngunit may taglay na lalim. Karaniwang itong ginagamit ng mga kabataan ngayon. Ang mga halimbawa, unang halimbawa, ang pag-move on para yung pagising sa estudyante tuwing umaga. Mahirap pero kailangan. Naghahambing sa pag-move on bilang isang bagay na mahirap ngunit hindi maiwasan o kailangan gawin, katulad ng pagising sa umaga ng estudyante. Pangalawang halimbawa, paano kayo magiging together kung hindi ka naman gumawa ng paraan to get her? Ito ay isang wordplay. Sa salitang together na pinaghimay bilang to get her, nakakatawa pero tumutukoy sa katotohanang dapat kumilos para makamit ang gusto sa relasyon. Pangatlong halimbawa, ang pag-ibig parang may weather. Yayakapin ka, tapos sasaktan ka, tapos tatakbuhan ka. Ginagamit ang personalidad ni Floyd Mayweather, isang boksingero, bilang metapura sa pag-ibig na tila masakit at hindi inasahang iiwan ka. Pang-4 na halimbawa, huwag mong hawakan kung alam mong bibitawan mo lang. Ito ay isang malalim na paalala ukol sa commitment. Kung hindi mo kayang panindigan, huwag mo nang simulan. At yun ang mga halimbawa ng hugot lines. Construct procedure. Ito ang aking pangatlo o huling paksa sa aking pag-uulat. Ang construct procedure, isang uri ng graphic organizer, ang construct procedure, na ginagamit na teknik upang makatulong sa mas madaling pag-unawa sa nilalaman ng isang teksto o akda. Mahalagang detalye ang inilalagay sa bawat bahagi ng construct procedure. Kailangan magkakaugnay ang mga detalyeng ilalagay. So, ang construct procedure daw ay isang graphic organizer, isang uri ng visual tool o teknik sa pagkatuto na tumutulong upang mas madali maunawaan ang nilaman ng isang teksto o akda. Pinahahalagahan dito ang paglalagay ng mga mahalagang detalye sa bawat bahagi ng organizer na makakaugnay. At doon lang po nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat.